Mga kwento ni Thelmo. Sir Seth, ako po ulit ito, si Ray, ng Panabo City, Davao del Norte. Panibagong karanasan muli mula sa aking Yamaha XTZ Horror Ride Stories ang ibabahagi ko sa inyo. Sa puntong ito ay personal ko namang karanasan ang ibabahagi ko. Nangyari ito, 2 taon na ang nakalipas. Niyaya ako ng kaibigan at kagrupo ko po sa Yamaha Riders Club na si Tikboy, tunay niyang pangalan, na pumunta sa lugar ng kinakapatid ng nanay niya na si Tatay Gimo. Bali yung pakay niya talaga dito ay kakausapin niya ito tungkol doon sa naiwan nitong kapirasong lupa sa may Davao. Plano niya kasi itong bilhin para doon ilagay yung mga panabong nitong mga manok. Mula Davao, bumiyahe pa kami ng higit 1 oras, mapuntahan lamang yung Davao Oriental. Siyempre, nakamotor lang kami noon. Pagkarating namin sa bahay, ang sumalubong sa amin ang misis ni Tatay Gimo na si Nanay Pasing. Tinanong na rin namin kaagad kung nasaan si Tatay Ginon. Nako mga iho, nahuli na kayo. Kanina pa siya umalis. Papuntayin sa may Kamalig. Maraming magpapagamot. Lakarin yun na lamang. Andun lamang ito sa dulo. Tinanong pa ni Lola Pasing si Tikboy kung alam pa niya yung papunta doon. Gawa nang matagal na rin itong hindi dumadalaw. Nagsabi naman itong si Tikboy na abala lamang ito sa trabaho niya. At kabisado niya pa naman yung papunta doon. Mula nga doon sa bahay ay naglakad na kami. Naikwento bigla sa akin itong si Tikboy na kilala palang manggagamot, albularyo at antingero itong si Tatay Gimo. Naalala pa niya umano nung bata pa siya ay sumasama siya dito sa tuwing pupunta ito sa may sementeryo. Andun din umano yung iba pang mga albularyo at antingero nun. Doon umano nila pinapalakas ang mga hawak nitong mga agimat. Nangyayari umano yon 1 beses sa tuwing araw ng Biyernes buwan-buwan. Lalo na pag Biyernes Santo o mahal na araw. Tatanungin ko pa sana kung ano-ano yung mga nakita niya mga ritual pero natigil na yun gawa ng narating na namin yung sinasabi nilang Kamalig. Itsurang parang bahay kubo lang din ito. Sa labas ay may nakita kaming mga pasyenteng nakapila. Nagpasya kaming doon sa may bandang likuran dumaan. Pagkapasok ay nakita namin na may isang babaeng nakahiga sa may sahig na siguro nasa early 40s po yung edad nito. Tansya lang naman namin yon. Nakatali yung 2 kamay nito. Nagagalit. Nagwawala. Sa tabi naman ng babae ay si Tatay Gimo at meron itong hawak na maliit na krus na siya namang itinututok niya doon sa babaeng yon. Animoy parang may inuusal itong dasal. Yun nga lang ay hindi namin narinig gawa ng pabulong o mahina rin yung boses ni Tatay nun. Napagtanto namin na yung babae pala, sinasaniban. Ito rin yung 2 beses na nakakita ako ng taong may sanib nun. Bukod pa sa iba-ibang boses ay nakita rin namin na para bang kusa na lamang gumagalaw yung mga mata ng babaeng ito sa iba't ibang direksyon. Parang may sariling buhay kumbaga. Tamang obserba lamang kami ni Tikboy sa puntong yon. Dahil na rin sa pagwawala ng babae, ay bigla na lamang naputol yung mga tali sa kamay ng babaeng yon. Tumayo ito at akmang susugurin na sana si Tatay Gimo. Pero hinarangan na lamang ni Tikboy yung babae. Ako naman ay pinapunta ko si Tatay Gimo sa likuran ko noon.
pinagsasampal, kinakalmot at dinuduroan ng babae itong si Tikboy. Dito nga ay nagbigla ako sa sunod na ginawa ni Tikboy noon. Binigyan niya kasi ng 3 malakas na suntok sa tiyan yung babaeng yon. Kasunod nun ay isang 1-2 combination ng malakas na suntok naman sa mukha. May kalakihan itong si Tikboy, kaya sigurado akong malakas yon. Siyempre, tulog yung babae. Bigla ko siyang hinatak tapos inawat na rin nun. "Uy, Tikboy, ba't mo naman sinapak yung ale?" "Hala, hindi na gumagalaw oh. Napuruhan mo ata," sabi ko. Ayaw magpaawat eh. Kita mo naman, sinampal ako tapos kinalmot pa ako. At pweh, langya, dinuraan pa ako niyan. "Eto sa'yo," sabi ni Tikboy. Sabay sipa nito sa ale. Maya-maya ay biglang pumasok sa kubo yung nagpakilalang kapatid ng ali na yon. Narinig umano nila yung komosyon. Nataranta din sila dahil nakita nila na walang malay yung kapatid nila noon. Si Tatay Gimuna yung kumausap sa mga ito. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap. Hindi kalaunan matapos ng mahabang paliwanagan ay nagpasya na yung mga mag-anak na iuwi na lamang yung babaeng yon. Buti na nga lang, nahimatay lang ito. Kinabahan talaga ako nun. Paano na lang kaya pag nakita nila kung paano sinuntok ni Tikboy yung babae? Sigurado, yari kami. Nakatikim rin kami ni Tikboy ng konting sermon mula kay Tatay Gimo. Sinabi niya na wag muna siyang abalahin sa panggagamot at maghintay na lamang muna kami nun. Bandang 5:00 na ata nung natapos yung panggagamot ni Tatay Gimo. Pumunta ito sa amin at dito ay sinabi na namin kaagad yung pakay. Ang sabi nito, kung ang tinutukoy namin ay ang kapirasong lote na nasa may Panakan, Davao, na ipamana na niya umano ito sa anak niya na si Cecil. Kaya lang, noong mga panahon na ito ay nasa Cotabato pa ito at sa susunod na araw pa umano uuwi. Mabuti pa umano na hintayin na lamang namin yon. Sa makalawa naman yung uwi niya at doon muna umano kami sa bahay niya. Tamang-tama din umanong piyesta noon at makikisaya umano muna kami. Sa isip ko talaga noon, okay na rin siguro na nandun kami. Kesa naman umuwi pa kami ng Davao at bumiyahe ng malayo. Nung sumunod na araw ay napag-usapan namin ni Tikboy na pumunta sa sentro ng barangay para makipiesta. Pero bago yun ay tumulong muna kami sa paghahanda ng lulutuin ni Nanay Pasing. Pagkarating namin sa sentro, nakisaya at nakidood muna kami sa mga iba't ibang pakulo. May palaro ng basketball, pokpok palayok, agawan buko, biik, parlor games, dun mismo sa barangay. Meron din maliit na peryahan. Bandang hapon nung may nakita kaming pa-contest ng Miss Gay sa covered court. Nakinood na rin kami nun. Nung magutom ay niyaya ako ni Tikboy na kumain muna kami dun sa mga stall ng pagkain. Habang kumakain ng barbecue, nakita ko bigla yung aling sinuntok ni Tikboy kahapon. Yung may sanib. Nakatayo lamang ito sa likod ng isang puno ng santol na para bang malayo yung tingin nun. May black eye ito at sobrang gulo ng mukha at buhok. Maya-maya pa ay napansin ko na akma itong tumingin sa direksyon namin. Kumunot din bigla yung noo nito. Sinabi ko kay Tikboy na nakita ko yung sinuntok niya noong nakaraan. Yun ngang pagbalik namin ng tingin sa babae. Wala na ito doon. Para bang sa isang kisap mata lang, nawala na ito. Biniro pa ako ni Tikboy na baka daw guni-guni ko lamang yon. Sabi ko naman, sigurado ako sa nakita ko.
Bandang 7:00 ng gabi nung nagpasya na kami na umuwi na. Ang naabutan namin sa bahay ni Tatay Gimo ay inuman. Dumalaw pala yung ibang kababata ni Tikboy sa piyestahan noon. Nakisali na rin ako. Buti na nga lang at may natira pang handa sa niluto ni Nanay Pasing, kaya naman yun ang ginawa naming pulutan nung gabing yon. Maaga pa noon, 9:00 pa lamang ata ng gabi, naubusan na ng yelo sa may tindahan. Sinabi ni Tatay Gimo na bumalik kami doon sa may convenience store sa sentro. Si Tikboy yung pumasok sa convenience habang nasa labas lamang ako noon. May nakita akong barbecue sa malapit. Tamang-tama kasi yon pandagdag sa pulutan namin. Umorder ako ng batikolon, atay tsaka Betamax. Ang ginawa ko ay pinagsama at pinalagay ko ang mga ito sa plastic. Mabilis naman yung maihahaw, gawa ng luto na talaga yon. Ininit lang. Huli na nang napansin ko na andun ulit sa malapit sa barbecuehan yung aling sinuntok ni Tikboy. Sa puntong yon ay nakatitig na ito sa akin. Napansin ako ng tindera ng barbecue. Nagsalita ito bigla ng, "Iyo, wag mo na lang siyang pansinin. May diferensya lamang yung pinsan namin na yon." Doon ko napagtanto na kamag-anak pala ito ng tindera. Ilang sandali pa ay lumabas na si Tikboy. Dumiretso na ako sa kanya. Tinuro ko rin sa kanya yung babae. Sa pagkakataon na yun ay hindi na ito nawala. Dagli-dagli na rin kaming umalis nun. Habang nasa biyahe ay nagbiro bigla si Tikboy ng, "Langya, ang pangit ng itsura nun, tol. Parang aswang," sabi nito. Hindi na ako umimik pa nun. Medyo naawa rin kasi ako sa ale. Pagkabalik namin sa inuman, inilagay namin kaagad sa lamesa yung mga pinamili. Nagulat kaming lahat sa reaksyon ni Tatay Gimo nung nilapag namin yung barbecue. Bigla kasi itong tumayo, sabay kuha nito sa plastic na barbecue. "Saan galing tong binili nyo? Delikado to ah," sabi niya. Dagdag pa ni Tatay Gimo, kumuha daw kami ng asin at kalamansi sa kusina. Nung una ay hindi talaga namin alam kung bakit nagkakaganon si Tatay Gimo. Hanggang sa pagkatapos budburan ng asin at kalamansi yung barbecue na yon, ay bigla na lamang umaalingasaw yung napakabahong amoy. Pasintabi po sa mga kumakain. Para kasing amoy kaning baboy tsaka dumi ng tao o hayop yung nalanghap namin nun. Kagad kaming kumuha ng graba, tapos ay nilagay namin sa barbecue. Tinanong pa ako ni Tatay Gimo kung saan ko nabili yun. Sabi ko naman, dun malapit sa convenience store. Dagdag pa ni Tatay Gimo, may sabulag umano ang pagkain na yon. At ang may gawa ay ang isang aswang. Tinanong pa ako kung nakikain ba ako. Sabi ko naman ay hindi. Nagbilin na lamang sa amin si Tatay Gimo na sa susunod ay huwag kami basta-basta kumain sa mga gilid dahil hindi namin alam na pwede kaming madisgrasya. Itinapon, tapos ay nilagyan na lamang namin ng graba yung barbecue na yon. Sa kabila ng nangyari ay tuloy-tuloy yung inuman. 2:00 na ata ng gabi nang nagkaayaan na umuwi nun. Lasing na yung dalawa sa kababata ni Tikboy. Kaya naman hinatid niya ang mga ito sa kani-kanilang mga bahay. Ako naman ay nakasunod lamang gamit yung motor ko. Gamit naman ni Tikboy noon ay yung tricycle ni Tatay Gimo. Pagkatapos nilang maihatid ay bumalik na kami sa bahay nila Tatay. Habang nasa biyahe, mula sa malayo ay tila ba may nakita kaming babaeng naglalakad sa gitna ng kalsada. Malayo pa ay bumusina na si Tikboy sa tricycle pero parang ayaw pa ring tumabi ng babae.
hanggang sa nahagipna ng ilaw ng tricycle yung mukha nito. Nagulat talaga ako at siguradong pati rin si Tikboy dahil nakita ulit namin yung aling sinuntok niya na merong sanib nun. Mas nakakakilabot na yung mukha nito na para bang may sanib ulit. Dahil marahil sa gulat ay hindi na nagawang magpreno ni Tikboy. Nahagip niya yung babaeng yon. As in para talagang lumipad yung babae sa lakas ng pagkakabangga. Sa tingin ko nga nun, Sir Seth, ay nagulungan ko rin yung parteng paa nito. Tumigil kami sa unahan sa may bandang poste. Tinatanong ko si Tikboy, bakit hindi siya tumigil nun? Nabangga tuloy niya yung babaeng ito. Niyaya ko pa nga siya na dalhin ito sa ospital pero nagulat kami dahil kitang-kita ng dalawang mata namin na tumayo bigla yung babaeng yon. Kumuha ito ng bato at patakbo itong papalapit sa amin. Parang imposible talaga na wala itong naramdaman sa lakas ng pagkabangga na yon. Dali-dali na kaming umalis nun, Sir Seth. Pambihira din yung bilis ng pagtakbo nito. Nawala na lamang ito bigla nung lumiko kami sa isang KTV bar sa may kanto. Pagkarating namin sa bahay ni Tatay Gimo, maswerte kami gawa ng gising pa ito. Ikinuwento din namin sa kanya kaagad yung naranasan namin na yon. Sabi niya, matagal na umano talaga na ginagambala ng iba't ibang elemento yung alin na yon. Hindi naman daw ito nananakit pag sinasaniban. Pero pagka masamang espiritu na talaga, nananakit ito. Madalas lang umano na ginagawa nito ay palakad-lakad tuwing madaling araw. Ito rin umano yung unang beses na parang akmang mananakit ito ng tao noon. Tingin ni Tatay Gimo, marahil ay ibang espiritu siguro ang sumanib dito nung gabing yon. Nung sumunod na araw ay nakausap na namin si Cecil noon. Pumayag na rin ito na ibenta yung lupa. Tuwang-tuwa naman si Tikboy. Sa susunod siguro na mag-aya ulit itong si Tikboy papunta dun sa lugar ng Tatay Gimo niya. Tatanggi talaga ako. Baka kasi sa susunod na makita namin ulit yung ali na yon. Baka saktan pa kami. Wala na akong naging balita patungkol doon sa ali. At sana malabanan niya ang kung anumang mga masasamang elemento na sumasanib sa kanya. Magandang araw gabi sa iyo, Sir Seth, at sa giliw niyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nonoy. 21 anyos na po ako. Nakatira ako sa Esperanza, Sultan Kudarat, sa lalawigan ng Mindanao. Probinsyano na probinsyano talaga ako, Sir Seth. Kung may konting kulot sa pagtatagalog ko, pagpasensyahan niyo na, dahil Ilonggo kasi ako. Halos 2 taon na akong nakikinig ng mga kwento sa channel mo. Kaya nakaisip ako na ipadala rin sa iyo ang aking karanasan tungkol sa mga bagay-bagay na totoong nangyari sa buhay ko. Simula pa ng bata ako, nakakaranas na ako at ng aking kapatid na makakita ng iba't ibang klase ng elemento na minsan lamang namin makita. Pero hanggang kami ay tumatanda ay hinding-hindi namin makakalimutan ang mga karanasan na yon. Nakatira pa kami noon sa bayan ng New Ilocos, Colombia. Nasakop pa rin ng Sultan Kudarat. Bulubunduking parte na po ito ng bayan ng Colombia. Ang aming tinitirahan ay maliit pa ang mga kabayan ng mga panahon na yon.
Nasa taong 2005 pa ito. Ang aming ama ay mayroong isang kaibigan na tawagin na lamang natin sa pangalang Lando. Isa ito sa napakamasayahin na tao. Mahilig itong magdala dati sa bahay ng kaset o lumang style ng radyo na malaki noon. Siguro sa mga matatanda, alam yung bagay na yan. Pero sa kasalukuyang henerasyon ay bilang na lamang ang mga nakakaalam ng bagay na ito. Itong kaibigan ni Papa na si Lando ay napakalasenggo o lasinggero. Halos napapabayaan na niya ang kanyang sarili, anak at asawa, dahil sa bisyo niya na ito. Kaya ganoon na lamang siguro ang pag-iwan ng mga ito sa kanya dahil halos araw-araw itong umiinom, Sir Seth. Isang araw, nagpunta sa bahay ni Lando ang kanyang kamag-anak mula pa sa taas na parte ng bundok. Dahil sa nakasanayan sa probinsya noon, ay nagkainuman sila ng araw na ito. Itong si Lando, sabi ng aking papa, ay likas na siguro sa kanyang ugali ang hindi mapipigilan ang sasabihin. Kung ito man ay magandang pakinggan o hindi, lalong-lalo na kapag lasing. Minsan, makikita na rin natin sa ibang tao ang ganitong ugali, di ba? Kahit ano-ano ang sinasabi pag lasing, nag-i-English pa nga. Pero itong isang kamag-anak ni Lando ay hindi nakasanayan ang ganitong uri ng ugali na kinainis at kinagalit niya ng sobra noon. Nagkainitan sila sa kalagitnaan ng kanilang inuman. Pero agad naman silang pinahinto ng kanilang kasamahan sa inuman noon. Lingid sa kaalaman ni Lando, na yun na pala ang kanyang huling araw, Sir Seth. Habang natutulog kasi itong si Lando sa kanyang bahay dahil sa sobrang kalasingan noon, ay ginapang ito ng kanyang nakaalitang kamag-anak at walang awang sinaksak at pinatay. Matapos malibing itong si Lando, ay dito magsisimula ang mga nakakatakot na karanasan namin kasama ng aking kapatid. Katanghali ang tapat ng oras na yon. Habang kami ay naglalakad ng aking kapatid para manguha ng iba't ibang klase ng prutas sa bukid, ay napatingin kami sa bahay nito ni Lando. Dahil meron kaming naririnig na humihingi ng tulong nun. Huminto kaming dalawa at lumapit ng konti sa bahay na yon para makumpirma kung meron ba talagang humihingi ng tulong. Habang pasilip na papalapit kami sa bahay nun, nagsitayuan ang aming balahibo ng meron kaming narinig na tinig na naghihinagpis at humihingi ng tulong. Boses yun ni Lando, Sir Seth. Nagtinginan kaming dalawa ng aking kapatid at nagtakbuhan nun. Nilibot na namin ang tingin sa bahay pero walang katao-tao. Sinabi namin ito sa aming mga magulang pagkadating namin sa bahay. Ang sabi lamang nila sa amin ay wag na wag nang bumalik doon. Dahil nangyayari talaga yan sa mga tao na masakit o hindi tanggap ang kanilang kamatayan. Makalipas ang ilang araw, kaming magpamilya na ang nakasaksi ng kababalagan nitong si Lando. Kakatapos lamang namin kumain ng mga oras na yon. Hilig kasi ni Papa ang maglabas agad para magtingin ng kanyang kalabaw na nakatali sa tabi ng bahay. Nabigla kami nang tumawag ng malakas sa amin si Papa. Sabi niya, lumabas muna kayo saglit. Tumingin kayo malapit sa bahay ni Lando, sa ilalim ng puno ng ipil-ipil. Nabigla kami at napakapit kay Mama sa mga oras na yon. Dahil kitang-kita ng dalawang mata namin na tumatayo itong si Lando. Suot ang kanyang damit noong siya ay inilibing nun. Nakabarong na puti, nakaslaks ng itim. Umabot ng 1 minuto ang tingin namin sa kanya na may halong takot nun.
Kumalma lamang ang aming pakiramdam na magsabi si Papa na, "Huwag kayong matakot. Hindi yan mananakit. Nagpapakita lang yan." Nilapitan ng matapang ni Papa itong bahay na ito. Habang papalapit itong si Papa ay nabigla kami ng hindi pa siya nakaabot doon sa kinatatayuan ni Lando. Bigla itong bumalik. Agad namin siyang tinanong kung bakit siya bumalik noon. Sagot niya sa amin. Habang papalapit umano siya, unti-unting naglaho si Lando. Pinagtataka namin ay habang naglalakad siya ay sa amin namang paningin, Sir Sat, ay hindi naman naglaho si Lando noon. Doon pa rin siya nakatayo sa ilalim ng puno ng ipilipil. Pumasok kami. Pinabayaan na lamang ang mga pangyayari na yon. Sinabi na lang ni Papa sa amin na huwag na lang isipin yun at matulog na. Dahil siguro sa ayaw lamang ni Papa na lagnating kami sa takot kung magtagal pa kami na nakatingin sa kanya. 2 beses lang ako nakaranas ng ganong karanasan noong doon pa kami nakatira sa bulubunduking parte sa bayan ng Colombio. Marami pang kababalagan na nangyari doon dati. Mapakulam, barang at aswang man. Hindi ko lang maisa-isa dahil iba't ibang tao ang nakaranas ng ganong pangyayari. Maraming salamat, Sir Sat, kung maibabahagi mo sa iba ang aking karanasan noong kabataan ko.